Wala daw akong utang na loob sa kanila. Ako naman, gusto ko malaman ninyo. Sa bibig ko na mismo ninyo marinig. At yung dalawa kong katunggali, mainit na rin sa akin. Ang pinagtataka ko naman, ewan ko lang Naya, Tay, mga batang Maynila. Hindi ko napapansin, ewan ko kung napapansin nyo. Bakit sila mainit sa akin? Hindi naman ako nakaupo. Tama ba? Sila tong nakaupo. Di ba dapat yung nakaupo, dinidiskurso yung challenger. At yung challenger, usually, binabatikos yung nakaupo. Tama mali? Yun yung normal. Ako hindi na ako nakaupo, ako papulutan nila. Ako almusal, tanghalian. Ginawa akong pagpag. Pero, huwag kayong mag-alala. Basta ako po, laging mabigat ang bilin ko sa Yorme's Choice. Sabi ko, oy, umayos kayo. Yung utaw, pinuntahan na kayo. Binigyan na kayo ng oras. Huwag niyo na sayangin. Kung kayo'y incumbent, sabihin nyo na lang sa taong bayan anong ginawa mo sa loob ng 3 taon. Mag-report ka. Kung ikaw naman ay first time na tatakbo, sabihin mo na lang kung ano ang gagawin mo. At hayaan natin ng taong bayan ang magdesisyon. May nanira ba rito? Kukutusan ko. Kaya lang Nay, nalulungkot lang ako. Yung ate ko, nasingil kagad ako. Nasingil ako ng utang na loob. Noong October 9, sabi, wala daw akong utang na loob sa kanila. Ako naman, gusto ko malaman ninyo. Sa bibig ko na mismo ninyo marinig. Ang paniwala ko, personal kong paniwala, it doesn't have to be you. Hindi kailangan kayo. Pero kung pareho tayo na paniwala, okay lang. Nay, Tay, ang utang na loob, I love you. Ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan ang paniwala ko. At ang utang na loob ay kusang pinabayaran. Tama mali? Nalulungkot lang ako. Sa totoo lang, hindi ko naman ipinagkaila sa taong bayan sa Maynila. Ako, marinig nyo muli. Dahil maraming beses nyo na ito narinig. May utang na loob kay Danny Lacuna. Yan. Sa akin nyo marinig. At bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, nilingon ko naman yung kanyang mga anak. Inaruga ko naman ang kanyang mga anak. Ilang taon? 20 years. 20 years. At tingnan natin at kayo na po ang humusga. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate, yung ginawa kong direktor ng Manila Health Department. Nakaupo? At huwag kayong mag-alala, mga taga-barangay 128, mga batang Smoky Mountain, may awa ang Diyos. Sa tulong niya nakabalik ako, yan ang una kong tatanggalin. Bakit, Yorme? Galit ka ba kay Dr. Fox? Hindi. Hindi ako galit sa kanya. Galit ako sa ginawa niya. Paano? Para sa kaalaman ng mga bata. Ito, sa mga bata, ina-address ko to sa inyo. Yan ang nagpahirap sa mga lolo at lola nyo, nanay at tatay nyo, kung saan magpapacheck up lang ang mga matatanda sa health center, kailangan pa naka-online. Tama ba?
Eh paano kung wala ka cellphone? Eh paano kung wala kang load? Paano kung di ka marunong mag-online? Paalam na aking ina. Tama ba? Kung hindi ko pa sinita, hindi pa tatanggalin. Pero 2 years nahirapan ang mga matatanda natin dyan sa health center ng City of Manila. O panglima, si ate, nakaupo? Upong-upo. Ilan sila? Happy? O di masaya ako. I swear to God, masaya ako. Bakit? Yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan na mag-uusga dyan. Tama ba? Tama! Eh, nagagalit. Eh, ako naman, masama naman ba nalingunin ko rin ang utang na loob ko sa taong bayan? Kung wala ang Diyos at wala kayo, walang Isko Morenong nakatayo ngayon dito sa entabladong ito. Eh masama bang pakinggan ko, dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan nagsasabi na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan din kayo. Huwag ka na bumalik! Napanood niyo? Napanood ko rin eh. Kala ko mapuputol yung litid sa lig eh. Galit na galit. O, kita mo. Oh, gustong manakit. Di ba't nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Bakit nila pinangungunahan ang desisyon ng taong bayan? Kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan, wala dapat sila ipangamba. Dahil kahit hindi na sila makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Tama ba? Nagagalit. Ipatatawag kayo sa tutuban. Ipatatawag kayo sa Ninoy. Magbibigay ng 1,000. Sa 5 kilong bigas. Wala pa? Wala pa yung iba sa inyo? Ay, yung iba? Ano sinasabi? Si Yorme, maraming iniwang. O di nakapunta na nga kayo. Huli. Eh, okay lang yun. Bakit? Eh, binibigay naman sa inyo ng kusa, hindi nyo naman hinihingi. Tama ba? Sayang din yun. Ilang kilong batchoy din yun. Ha? May 5 kilong bigas pa. Tanggapin nyo. Ba? Hindi naman kayo nang hingi. Kaya lang nalulungkot ako. Ang sabi, si Yorme, maraming iniwang. Basta tayo ha. Basta tayo dito. Real talk lang tayo ha. Real talk lang. Team Joyce parang mafia. Real talk lang mga men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Nay! Mga lolo ko, mga lola ko, mga batang Maynila, Nay, Tay, aamin lang kayo ha. Taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo. Babaan nyo na. Real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Hindi nga. Iraraos nyo. Gagawin nyo lahat na makakaya nyo. Itatawid nyo ang pamilya nyo.
Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo akong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko, na walang iniwang pera sa akin. Wala. Hindi ko tinuro ang daliri ko kung kani-kanino. Bakit? Binoto nyo na akong mayor eh. E di cargo ko na responsibilidad noon. Tama, mali? Nag-move on ako kagad. Anong ginawa natin? Nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. Kinalawit ko mga Tolonges. Pinag-uubos ko lahat dyan, mga jumper dyan sa Arten na sumisira sa reputasyon nating mga taga-Tondo. Umaayos na tayo. Lumilipad na tayo. Ginagaya na tayo sa buong Pilipinas. Lumilipad tayong ganyan. Bigla tayo nabunggo. Boom! Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Mahuhulaan ko ba na magkakapandemya? Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pitsa. Walang pitsa, walang chicha. Tama, mali? Natatakot ang tao na baka mamatay sila sa COVID-19. Natatakot ang tao, 2 milyon. Nangangamba, baka mamatay silang dilat ang mata sa gutom. Anong sinabi ko? Sinabi ko naman sa publiko, wala naman akong ikinukubli sa taong bayan. Ano sinabi ko na? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako, sinabi ko to publicly, pag ako, wala nang mauutangan, wala nang maibebenta, nakita nyo to Rilo na City Hall, ipatatas ako to kay Tambunting makaraos lang tayo. Ano naging epekto nung sinabi ko na yon bilang isang ama ng lungsod? Nay, tay, kayo, at dyan sa mga building na nakikinig, lahat kayo rito na mga nangabuhay. Real talk tayo, real talk. Joyce Parang Mafia. Real talk lang to my man. Kasi kayo ang testigo ko, dahil yung ibang testigo ko, patay na eh. Talagang gano'n, nagka-COVID eh. Pero, kayong mga nangabuhay dito, tayong lahat, tayo, testigong buhay, masasabi natin ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Buwan-buwan may food box. Per family, not bahay. Dahil sa isang bahay, minsan 2, minsan 5, minsan 3. Tama, mali? Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay. May food box buwan-buwan. Hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama, mali? Yan o, katulong ko si Nani at yung inyong mga kagawad. Daling yan sa 128.